Iniligtas ng halimaw ang lahat ng mga kabataang kagandahan sa nayon para lamang magparami ng mga demonyo. Isang babae na buntis sa anak ng demonyo. Siya'y nakikiusap sa puting oso, patayin mo siya bago isilang ang sanggol, kundi, ang mga kahihinatnan ay hindi matalos. Hindi nag-atubiling gawin ito ng puting oso, sinira nito ang tahanan ng demonyo, at ito'y naitaboy sa pag-aalab. Ilang araw bago nito, iniligtas ng mga mamamayan ang isang halimaw. Ito'y may pangit na mukha, pula ang buong katawan. Ang kanyang katawan ay malansa at nakakadiri ang amoy. Ngunit tinuring ng punong bayan ang nilalang na ito bilang isang Diyos, dinala ito sa isang templo ng Budismo at inalagaan, kahit may iilang mamamayan na tumututol. Hindi nalinlang ang alkalde, inakala niyang kung gagawin niya ito, siya ay pagpapalain ng mga espiritu. Ngunit totoo nga kaya ito? Nang magising ang halimaw, agad itong lumapit sa dalagang babae. Sinubukan ng matandang babae na tumakas, pero ito'y inangat at ibinagsak sa lupa. Ang matandang monghe na kasama niya ay sobrang takot na naging parang wala ng lakas, kinailangan niyang patuloy na magdasal ng sutra, hinihiling ang biyaya ng Buddha. Ang halimaw ay tanging interesado sa dalagang babae. Sa wakas, dinala niya ang dalagang babae. Mula noon, madalas na bumibisita ang halimaw sa nayon, na umaagaw ng mga dalagang babae. Hanggang ngayon, mayroon ng isang dalagang natira sa nayon. Nang mawala ang huling dalagang babae, naging malinaw na sa isipan ng punong bayan na baka malipol ang kanilang nayon. Noong araw na iyon, 2 sugatang mandirigma ang dumating sa nayon. Nakikiusap ang alkalde na tulungan silang palayasin ang halimaw. Hindi niya inaasahan na patayin ang halimaw, basta itaboy lang ito. Ngunit sobrang lakas ng halimaw, wala silang magawa. Narinig ng batang babae ang kanilang pag-uusap. Alam niya ang kakayahan ng halimaw, mahirap labanan ito gamit ang lakas ng tao lamang. Siya'y malungkot at tumakbo palabas, naglalakad ng walang malay sa makakapal na gubat. Hindi ko alam kung kailan nagpakita sa harap niya ang isang piraso ng maliwanag na mga bulaklak. Ang batang babae ay nagpapahinga sa gitna ng mga bulaklak, nagmumula ang lupa sa kanyang pag-aalala. Bakit niya kailangang dumaan sa pagsubok na ito para makaharap ang ganitong halimaw? Kung mayroong Diyos sa mundong ito, bakit hindi sila nagpakita? Sa kanyang kalungkutan, lumitaw ang isang puting oso sa kabilang ibayo ng ilog. Ito'y nanghuhuli ng isda. Nagpanik ang batang babae at nagtangkang tumakas, ngunit ngayon ay nawalan na ng lakas ang kanyang mga paa. Siya'y nagpapanggap na patay sa lupa, umaasang makatakas. Ngunit hindi sinaktan ng oso ang bata, tahimik na itong tinitigan lamang. Puno ng kabaitan ang mga mata nito. Marahil ay walang ibang nakikinig sa mga hinanakit ng kanyang puso ang batang babae. Ipinagtapat ng bata sa oso ang lahat ng nangyari sa nayon. Tilang umintindi ang puting oso sa mga salita ng bata, marahan nitong dinilaan ang pisngi ng bata, tila ba sinasabi, "Huwag kang mag-alala." Pagkatapos, ito'y umalis. Sumigaw ang batang babae na huwag siyang pumunta ng mag-isa, ngunit para bang hindi siya naririnig, patuloy na naglakbay ang puting oso. Sinusundan nito ang amoy ng halimaw sa gubat, naghahanap ng tanda ng halimaw. Sa lalong madaling panahon, dinala siya ng amoy sa isang puok, ang lahat ng puno ay nasunog. Sa paligid ay makikita ang mga labi ng mga hayop, at sa gitna ng malinawang lugar, mayroong tila isang spaceship. Pumapasok ang puting oso sa butas sa gitna nito. Ito ang tahanan ng halimaw. Sa loob, may isang babae na inaagaw ng halimaw. Nalalaman ngayon na ang halimaw ay patuloy na nang-aagaw ng mga kabataang babae para sa pagpaparami. Ito ay sum-iron ng maraming pamilya. Sinira nito ang buong nayon. Agad na sumugod ang galit na puting oso upang wasakin ang lungga ng halimaw. Nakita ito ng halimaw na nagmula sa labas. Labis na galit ang naramdaman ng halimaw. Binalot nito ng kamay ang puting oso at pinigilan ito sa paggalaw. Bagaman malakas din ang puting oso, tila isang bata ito sa harap ng halimaw. Kailangang lumaban ito gamit ang kanyang matatalas na mga kuko. Sa wakas, nagtagumpay itong sumugat sa mata ng halimaw at nakatakas, ngunit agad na inuntog muli ng nilalang. Patuloy na inilalabas ng galit ng halimaw sa puting oso. Ngayon, nais nang bumawi ng puting oso, ngunit huli na. Habang ito ay papatayin na sana ng halimaw, dumating ang samurai na pinadala ng punong bayan. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang halimaw, ngunit tinungo pa rin ito na may hawak na sibat.
Waring walang epekto ang kanyang atake, ngunit binugbog siya palayo ng halimaw. Ang munting babae na nagtatago sa likod ng isang puno ay nasalayan din ng halimaw. Binitiwan ng halimaw ang kanyang tadyang na oso at lumapit sa babae na parang baliw. Tiningnan nito ang munting babae na parang masarap na pagkain. Sa mismong sandaling iyon, biglang tinamaan ang halimaw ng malakas na suntok. Ito ay ang puting oso na nagligtas sa munting babae. Nagalit ang halimaw, itinulak nito palayo ang oso. Pagkatapos, sinuntok ng halimaw ang puting oso ng buong lakas. Sila'y naglaban ng laban, ngunit hindi pantay ang laban ng oso laban sa halimaw. At doon dumating ang mga sundalo mula sa malapit. Maraming bala at pana ang tumama sa halimaw sa parehong oras, ngunit hindi ito nasaktan. Nagalit ang halimaw at binasag ang mga opisyal at sundalo na parang mga kakanin. Sa sandaling iyon, bigla na lamang bumangon ang puting oso at binuhat ang halimaw. Gamit ang lahat ng lakas na kaya niyang ilabas, sinakal niya ang halimaw hanggang ito'y mamatay. Pagkatapos, bumagsak din ang puting oso. Tungkol saan galing ang puting oso at ang halimaw, wala pong tiyak na nakakaalam. May mga nagsasabi na ang puting oso ay isang pagkatao ng Diyos ng bundok, at ang halimaw ay isang demonyo mula sa impyerno. Sa totoo lang, ang batang ito ang pinakamalungkot sa lahat. Kahit na pinalo ng puting oso ang halimaw, hindi nagbago ang kanyang kapalaran, sapagkat siya na lamang ang natirang babae sa nayon. Sa ganitong nayon na umiiral ang pag-aari at ang mga paniniwala sa kababalaghan, isa itong nakakatakot na pangyayari.